Hello everyone, this is Michael and ako ang inyong instructor para dito sa ating AI and Machine Learning for Beginners. So sa topic na to ay pag-uusapan natin about AI, Artificial Intelligence, and the next one is Machine Learning. Napakahalaga ng course na ito, no? Para sa atin nag-aaral ng development, no, ng web development, software development, and even technology ay napakahalaga na dapat alam natin how AI works and even machine learning how they are kumbaga how they are formulated to do certain tasks. Okay, so tingnan natin ano nga ba ibig sabihin ng artificial intelligence? What exactly is artificial intelligence? How does it actually work? So, lagi na lang natin narinig, lagi natin nababasa sa ating cellphone, sa mga games, no, and even sa social media, and even sa technology na nire-report ay AI powered na. So, let's think or let's see the simple definition ng AI. So, the first thing na makikita natin sa internet pag nag-research tayo ay ito. Artificial intelligence is when we make machines or computers think and act like humans. So, nandiyon ang keyword sa salitang artificial. Ang term na intelligence, itong salita na intelligence, ibig sabihin nito ay mayroong human intelligence, sabihin na natin, na mayroong factor ng pagdi-decide. Pag sinabi mong intelligence kasi, hindi lang yan basta nakikita natin, nakakita, nakakapakinig, nagre-react. Hindi lang gano'n, ano? Kundi mayroong power to decide, no? At mag-react doon based doon sa nakita at narinig and make certain decision. Ngayon, dito sa word na artificial, ibig sabihin nito ay hindi talaga intelligent. Hindi talaga totoong matalino. No? Ibig sabihin ay kunwaring matalino or sabihin na natin na artificial lang, hindi siya tunay. No? So, pag ginawa natin ang isang computer na kunwari nag-iisip, ibig sabihin nagde-decide ng computer at kung ano man ang reaction niya is base sa reaction din ng tao, ay ito ay tinatawag na nating artificial intelligence. So, paano nangyari na ang isang computer nakapag-decide? So, tingnan muna natin yung AI. No? That means teaching computers to do things that normally require human intelligence like seeing, speaking, listening, understanding, and deciding. So, itong binanggit dito, seeing, speaking, listening, understanding, and deciding, ang gumagawa nito ay tao, di ba? So, madalas na nagsasalita ay tao, no? Of course, yung mga hayop ay nakakita, nakakarinig, nakakatahol, nakakamiyaw, pero ang speaking, yung audible voice, audible words na naintindihan natin, normally tao ang gumagawa niyan. But because of artificial intelligence, kaya ng computer din magsalita. Okay? Kaya niyang tumingin at makinig at maintindihan niya at mag-decide. Kaya yan ng computer base sa program na ilalagay mo sa kanya. Of course, pag isang computer na walang laman, walang program, walang magagawa ang isang computer. But if we program something at itong mga computers na to, lagyan natin sila ng computer vision, lagyan natin sila ng sabihin natin natural language processing, no? So, at meron silang decision making which is yung ating programming na if else, no? Yung mga programming and sinasabi natin mga logic, no? Logical programs, doon sila nagkakaroon ng decision. No, isa sa mga maraming example itong ating Google Assistant. Sa ating cellphone, meron tayong Google Assistant dyan. May microphone dyan. Pipindutin mo lang yung search mo. Pindutin mo yung microphone, tapos magsalita ka lang. Tagalog, English, Bisaya, o ano man ng language ay nare-recognize na ngayon ng ating Google Assistant, ng iba pang mga yung tinatawag nating mga assistant, no? Voice operated assistant o voice assistant, no? Andiyan si Siri. Hey Siri, what's the weather today? Hey Alexa, what is the time now? So, nagre-respond sila base dun sa input ng microphone. So, kung walang microphone itong mga to, walang mic yan. So, there's no
way na makuha nila at makapag-react sila ng doon sa mga pwedeng nilang ma-process na data. Now, ganun din yung ating chatbot. Meron tayong generative AI, meron din tayong NLP, Natural Language Processing, at meron din tayong computer vision, facial recognition. Yung computer vision, siya yung AI o machine learning na gumagawa ng, nagde-detect ng patterns, no, ng mukha ng tao. At siya rin yung may kakayahan, itong ating computer vision, na magkaroon ng filter, no? Yung ating mga pictures, images, pag nag-selfie tayo, gumaganda tayo sa selfie, nafi-filter yung ating mga blemishes. No, that is because of AI. Nare-recognize ng AI kung asan yung ating mata, kilay, ilong. Kaya pwede natin siya i-edit, no? Maging mas maganda tayo sa selfie natin. No, and that is one of the examples, no, ng AI. Alright, so mga games din, no, yung mga nilalaro nating games, merong AI assistance yan, no? At ganun din yung ating YouTube algorithm, Facebook, Meta, no? Kapag nag-click tayo ng isang particular video, ang susunod na lalabas sa feed natin ay related dun sa ating kinlik na video. Kung ang click mong video about basketball, mas maraming basketball lang i-offer sa'yo ni YouTube, ni Meta, no? Okay, so kung saan ka interested, nag-re-realign yung algorithm ni YouTube at ni Meta, ni Facebook, i-realign niya yung mga feed at para maging sakto, swak doon sa gusto mong mapanood. So kaya lalo tayong naging addictive sa mga YouTube, sa mga sa Facebook, kasi kung saan tayo interested, lagi siyang naglalabas ng mga interesting videos na doon sa gusto natin. Okay, so yan ay part ng artificial intelligence and machine learning. So, why do we call it artificial intelligence? Bakit ba natin tinatawag na artificial intelligence ang mga ito? Because computers can learn from experience just like we do. Ibig sabihin natin dito, ibig sabihin ng internet, no? Dito sa definition na to, kagaya natin mga tao, kapag mayroon tayong naranasan sa isang event, halimbawa nadulas tayo, no, next time mag-iingat na tayo sa paglalakad kung lalo na kung maulan, ganyan, malumot ang daan. So, since nadulas na tayo, naaalala natin yung experience na yon. Nagkakaroon tayo ng data sa ating brain, sa ating memory, na kapag ganito kabilis ang lakad ko, pwede ako madulas ang daan. So, natututo tayo sa experience na yon. Sa computer, halos pareho, no? Kapag nilagyan natin ang computer, of course, hindi naman nadudulas ang computer, wala siya talagang laman. So, ang ginagawa nating mga tao para mag-act siya at matuto siya from experience is we feed data. Nilalagyan natin ng data ang computer. No, yung computer na walang laman, lalagyan natin ng data, tapos yung data na yon ipo-process ni computer base dun sa rules na nilagay natin, which is yung tinatawag nating programs, no? At doon magre-react yung ating computer at kung ano yung gusto nating ipagawa sa kanya. Sabihin natin sa kanya once na sabihin natin na nag-input ng number tapos nilagay ay addition, no? Gustong i-add yung dalawang number. So ipapakita ni computer yung resulta, no? Ganon din sa pag-process ng computer vision, kung ang computer sa pamagitan ng camera ay nakikita niya yung mukha ng tao. Kunyari, papasok ka sa trabaho at yung inyong attendance is facial recognition na, no? At karamihan ngayon, facial recognition, fingerprint, no? Yun yung mga usual na ginagamit sa attendance system. Once na na-recognize ang face mo, magre-register na dun sa attendance system na present ka that day. Ganun din, pag ikaw ay lalabas na, mag-exit ka na ng kung saan man yon, facial recognition pa rin. So, ibig sabihin, yung computer, base dun sa nakikita niya using the camera, pwede siyang gumawa base dun sa program na nilagay para i-process yung data. So, that's how AI works and machine learning works. So, AI is not magic, no? Hindi naman talaga siya magic pag sinabi mong ang galing. Talagang magaling ang AI, no? At siyempre, mas magaling tayong mga tao sapagkat tayo gumawa sa AI. It doesn't think on its own. Hindi siya nag-iisip ng sarili niya, no? Walang isip ang computer. Base lang siya sa program.
It is using patterns from data to make predictions and results. Kagaya nitong itong pusa na to, just like recognizing a cat, it needs to have data of many cats. So dito sa video na to, alam kaagad nating mga tao, ito ay pusa, no? Siya ay pusa at alam natin yung tunog niya, meow meow, 'di ba? Meow meow. At alam natin kung ano yung characteristic ng isang pusa. Pero ang computer, dahil wala nga siyang alam, wala ngang laman ng computer, pag nilagyan mo siya ng data, mga pictures, videos ng cat, yung isang computer, at gumawa ka ng program to ma-recognize ng computer na yun ay cat. Once na nakakita siya sa camera, through the camera, nakakita ang computer ng cat, sasabihin niya ngayon sa resulta na that is a cat, no? Kapag marami ka namang in-input na images ng aso o video ng aso at pinrocess mo rin yon, pinrogram mo din yon, madidistinguish ngayon ni computer alin ang aso at alin ang pusa. So yun yung tinatawag nating cat and dogs, no, na computer vision, no, na project sa computer vision, nare-recognize niya lalong-lalo na yung mga tao, no, kung sino man, yung uniqueness natin, yung mukha ko iba sa mukha mo, yung mukha niya iba sa mukha niya, mukha ng iba, no? So nare-recognize sino tayo. Yeah, marami ng ganyan ngayon, lalo na sa mga FBI, NBI, no, yung mga yung facial recognition system na meron na available ngayon. So sa mga airport, meron na rin yan. Nare-recognize na agad kung sino ka. Naglalakad ka pa lang, kilala ka na, no, kung sino ka. So ganyan kalupit ang AI, but of course tayo gumawa dyan. At yan ang reason kung bakit kailangan natin mag-aral ng artificial intelligence. Hindi sapat sa panahon natin ngayon, hindi sapat yung marunong ka lang mag-program, gumawa ka lang ng hello world, mag-code ka lamang ng simple website, o gumawa ka ng simpleng system. Hindi na ngayon ganyan ang labanan. Ang labanan ngayon ay artificial intelligence. So, siyempre, pwede ka nang gumawa ng application, pwede ka nang gumawa ng program using AI, pero hindi lang yon. Dapat makombine natin sa ating system yung kailangan ng business, the same time assisted na ng AI. Dapat may assistance ng AI para mas mapabilis yung pag-produce, pag-provide ng mga kailangan for the business. So, AI is changing how the world works. So, nung dumating tong AI para sa iba, ito ay masama kasi papalitan yung mga trabaho. Yes, totoo yan, no? Yung mga conventional na trabaho natin, mapapalitan talaga yung sa mga company, sa mga industrial, no? Kasi ang computer, ang AI, mas accurate siya at hindi napapagod ang AI sa pagsagot ng maraming tanong. Like halimbawa, kung ang dating work ay sabihin na natin ay customer service, no? So kailangan napakaraming customer service assistant o representative kasi napakarami ng customer. Ngayon, nababawasan yung customer representative kasi meron ng AI. Yung AI na ang sumasagot sa mga customer related question, yung madadali lang ng mga tanong, mga inquiries, AI na sumasagot doon. 24/7, no? 365 days hanggang sa buo pa yung system, laging sasagot yung AI na yun. Unlike sa tao, pag nagkasakit, sinipon, absent, no? So, siyempre, napakaraming kailangan i-provide pag tao. Well, kung tayo ay ganun ang sitwasyon, natamaan tayo ng AI yung work natin, it means hindi pa katapusan natin, no? Kailangan natin mag-aral ng AI, no? Para tayo mismo aware sa AI at yung mga bagay na hindi nagagawa ni AI, doon tayo ngayon maggawa ng work. O sabihin na natin, doon tayo mag-focus para magkaroon tayo ng work. Yung hindi niya kayang gawin, o yung human, dapat may supervised learning na, no? Kailangan may supervision at ikaw yung supervisor doon, no? At ang mga ginagamit mo ay AI, so hindi ka pa rin nawalan ng work. Ang kailangan lamang ay dapat marunong talaga tayo sa AI and machine learning kasi yan na yung ngayong bagong kailangan sa bagong panahon, no? AI affects businesses, infrastructures, science, medicine, health, and others, no? So, ngayon talaga kahit saan, maski sa paggawa sa engineering, no?
pagtayo ng mga building, no? So at yan ay AI powered na rin. Sasabihin na sa iyo kung gaano ka kapal na bakal ang kailangan mo, no? So lahat yan, of course, the AI will provide, pero laging yung tao ang nagde-decide for the actual projects, no? Katulad ng sa science, no? Yung science natin, 'di ba? Maraming computation diyan, napakaraming mathematics diyan, calculus, geometry, geography, algebra, no? So napakaraming computation diyan sa science. So normally gumagamit ng isang expert ng calculator, scientific calculator, but meron na kasi tayong computer, meron na rin tayong artificial intelligence, machine learning. So lahat ng gumagawa ng computation diyan ay computer na. That's why we have supercomputers, yung mga binubuo ng mga malalaking kumpanya na supercomputers, yun ay para sa computation, no? Regarding sa sciences, data analysis, data science, yun ay computational science, no? At ganoon din sa medicine, no? Sa medicine, no, combination ng sabihin na natin yung mga pattern ng sakit, cancer, no, tuberculosis, no? May mga patterns 'yan na nire-recognize ng computer, at pag nakita niya, nagpa-X-ray ka tapos dinaan mo sa computer, no, yung computer vision ng computer, sasabihin ka agad ni computer na meron kang TB o may problema ka sa lungs, ganito. Kasi yan ay visually can be detected. Pwede mo ma-detect using visual, no, sa computer vision. So kaya yan ng AI, no, health, and then others. So napakarami na kailangan talaga ay aware tayo sa artificial intelligence and machine learning. At napakahalaga kung ikaw ay nag-aspire bilang developer, programmer, software engineering, kung ano man ang gusto mo regarding technology, kailangan aware at knowledgeable tayo sa AI. At yan yung pinaka goal ng course na ito, na matutunan natin how we can program the computer to work and act like it has intelligence. So may projects tayo dito, may gagawin tayong mga bagay para makita ninyo how machine learning work, how AI work, no, na hindi nyo na kailangan basta lang gumamit ng AI, kundi tayo mismo ang gagawa ng AI. So part yan ng course na ito sa AI and machine learning for beginners. So bago tayo magtapos, can you think of an AI that you use or see every day? Meron ka bang alam na AI powered na ginagamit mo araw-araw? Nasa cellphone mo ba yan? Sa computer mo? Sa washing machine? Sa TV? Smart TV? So napakarami pwede nating pag-isipan kung saan possible nandoon ng AI. So pwede natin yan i-discuss, i-share ninyo ang inyong thoughts diyan sa ating discussion portion. Sa taas lang ng ating video, meron dyan discussion. Pwede nyo dyan i-post yung inyong idea para mabasa ng iba, no? Dito sa atin sa Learn Technology Today sa website natin. At kung ito ay nakita ninyo sa ating social media, sa Facebook or sa YouTube, so you can put it in the comments section. Okay, so nandito na tayo sa era, nandito na tayo sa panahon ng AI and machine learning. So kailangan natin talaga siyang pag-aralan para magkaroon tayo ng mas magandang future sa technology. So ito po muna para sa ating first topic dito sa ating course, AI and Machine Learning for Beginners. Magkita po tayo ulit sa sunod na lesson. Bye-bye po.